Sa Pilipinas, hindi na bago ang salitang utang. Sa katunayan, parang parte na ito ng ating araw-araw na pamumuhay. Mula sa pangungutang sa tindahan, sa kaibigan, sa mga kamag-anak, hanggang sa online loan apps. Parang normal na lang, parang karapatan. Pero kailan nga ba naging ganito ang sistema? At bakit parang hindi na nakakahiya ang umutang kahit walang kasiguraduhan kung kailan ito mababayaran? Ang masaklap, hindi na lang ito tungkol sa pangangailangan. Minsan, naging paraan na ito para mapanatili ang image. Basta may bagong cellphone, bagong damit, kahit utang pa yan. At habang lumalalim ang kultura ng utang, mas sumalabo ang pag-asa nating makaalis sa kahirapan. Hindi natin ito sinasabi para husgahan. Bagkus, nais nating tanungin, bakit naging normal na ang utang sa ating mga Pilipino? Ano nga ba ugat ng kulturang ito na tila ba minana pa natin sa bawat henerasyon? Sa video na ito, sabay-sabay nating silipin ang kasaysayan, epekto at posibleng solusyon sa isang kulturang tila hindi na natin namamalayan. Manang, pwede pa-score muna ng kape, bayaran ko na lang sa sweldo. Pamilyar ba? Sari-sari store pa lang, nagsisimula na ang kultura ng utang. Minsan maliliit lang, kape, bigas, itlog, pero araw-araw na pautang mo na. Lumalaki rin ang listahan sa notebook ni Aling Nena. Hindi lang naman sa tindahan, may utang din sa kaibigan, sa kapitbahay at sa kamag-anak. Pare, pahiram muna ng 5,000 ha. Emergency lang to, parang hospital ni nanay. At kahit wala pang tiyak na petsa ng pagbayad, binibigay pa rin kasi may tiwala. May iba namang umuutang hindi dahil sa pangangailangan kundi sa kagustuhan. Bagong cellphone, branded na sapatos o pamporma sa kasal. Ang gasgas na rason? Hulugan lang naman. Maliit lang naman ang buwan-buwan. At kapag dumating ang due date, madalas, next week lang. Wala pa eh. O masaklap, biglang nawawala. Ang utang sa atin ay hindi lang financial tool. Nagiging pampalubag loob, pang-respect sa kahirapan o minsan panakip sa pride. Pero hanggang kailan ba natin tatagapin ito bilang normal? Sa Pilipinas, hindi lang pangangailangan ang dahilan ng pangungutang. Madalas, utang ang sagot sa luho at pakitang tao. Maraming Pilipino ang uutang hindi dahil wala silang makain, kundi dahil may okasyon, may handaan o may dapat ipakita. Dapat may handa kahit simpleng birthday. Dapat may bagong damit sa kasalang pinsan. At kapag may sale sa mall, hindi makatiis. Sayang ang 70% off kahit hulugan na lang. Nagkakautang hindi dahil may kailangan, kundi dahil gusto o dahil ayaw mapag-iwanan. May iba namang uutang ng iPhone pero walang savings. Magpo-post ng OOTD na branded pero lubog naman sa utang sa credit card. Mas inuuna ang hitsura kaysa realidad. Mas malaga ang image kaysa financial freedom. At bakit ganito? At kapag simple ka, tinatawag kang kawawa. Kapag hindi ka sumabay, parang kulang ka. At kahit kapos, basta mukhang maganda sa labas, okay lang yan. Pero sa loob, tahimik na nastes at utang ang unti-unting sumasakal. Ito ang tinatawag nating utang para sa kanyo. At ito ang mas malalim na ugat ng problema. Sa kultura ng Pilipino, malaki ang papel ng hiya. Pero kakaiba ang nangyayari kapag utang ang usapan. Kapag nangungutang ka, pinapautang ka dahil may tiwala. Pero kapag hindi nagbayad, ikaw minsan ang nawawala. Ikaw ang umiiwas. Ikaw ang napapalit ng SIM. O bigla-bigla na lang na hindi sumasagot sa chat. Sa halip na humarap, ang utang ang tinatakbuhan. At kapag kinulit, sasabihin pang, grabe naman, pera lang yan. Na para bang ang utang ay pabor, hindi obligasyon. Dito pumapasok ang sirang relasyon. Magkaibigan, nagkakagalit. Pamilya, nagkakahiwalay. At magkakapitbahay, nagkakatinginan na lang mula sa malayo. Ang masaklap, hindi ito bihira. Parang naging normal na lang iniiwasang nangungutang pero hindi nagbabayad. At dahil ayaw makasakit ng loob, madalas hinahayaan na lang kahit masama ang loob, kahit lugi, kahit hindi na naibabalik ang tiwala. Ito ang tunay na epekto ng kulturang utang na walang pananagutan. Hindi lang pera ang nawawala, kundi tiwala, respeto at minsan relasyon. Ang utang minsan ay tulong sa panahon ng pangangailangan. Pero kapag naging ugali, naging bitag na mahirap takasan,
Maraming Pilipino ang nasa cycle ng utang. Uutang para pambayad ng dating utang. Sa una, maliit lang. Pero habang tumatagal, lumalaki ang interes, dumadami ang pinagkakautangan at unti-unti nang nawala o natira sa sweldo. Gising, trabaho, sweldo, bayad utak, uutang ulit. Parang gulong na paikot-ikot pero walang patutunguhan. Dagdag pa riyan ang paglaganap ng mga loan apps. Isang pindot lang, may pera ka na. Pero sa likod niyan, mataas ang interes, daily reminders at minsan pananakot pa. Kulang tayo sa financial education. Walang nagturo sa marami sa atin kung paano mag-budget, mag-save or mag-invest. Ang alam ng latin kapag kulang, uutang. Ang mas masakit, ang kulturang ito ay naipasa sa susunod na henerasyon. Nakikita ng mga bata, ginagaya rin nila. At kung walang pagbabago, paulit-ulit na lang ang kwento ng kahirapan. Ang tanong, ito ba ang gustong ipamana sa bawat Pilipino? Kung iisipin, hindi lang naman ang Pilipinas ang may utang. May mga utang din sa Amerika, Japan, Korea at iba pang bansa. Pero ang pagtrato sa utang, dito nagkakatalo. Sa Amerika, uso ang credit card at sa student loan. Marami rin ang may utang. Pero ang kaibahan, may sistema sila. May tamang interest rates, payment plans at may maayos na batas. At higit sa lahat, maraming Amerikano ang may financial literacy. Alam nila kung paano at ang tamang paggamit ng utang. Sa Japan, halos itinuturing na kahihiyan ang umutang. Mataas ang respeto nila sa responsibilidad at tiwala. Kapag hindi nakabayad, parang kasalanan na ng buong pamilya. At kung utang man, siguradong may malinaw na plano. Sa South Korea, maaga pa lang, tinuturuan ng mga kabataan kung paano humawak ng pera. May mga subject sa school tungkol sa budgets, savings at investment. Sa kanila, ang utang ay huling opsyon, hindi unang hakbang. Sa Pilipinas, madalas una agad ang utang, kahit walang plano, kahit walang kita. Kaya ang tanong, kailangan pa ba nating tularan ng ibang bansa? O panahon na para baguhin ang sarili nating pananaw sa pera? Hindi masama ang utang kung ito ay malinaw ang dahilan at higit sa lahat, may intensyong bayaran. Pero sa ating kultura, may mga taong pagkatapos mangutang, tila sila pa ang galit kapag pinaalalahanan. Masaklap, ang nagpapautang ang nagmamakaawang maningil. Pasensya na, ayoko nang mangulit. Baka pwede mo na akong bayaran kahit kalahati. At kung minsan, sinasagot pa ng, grabe ka naman, pera lang yan eh. Nakakalimutan natin na ang pera ay pinaghihirapan. Hindi ito basta-basta nahulog mula sa langit. Kaya kung mangungutang, ito ang mga dapat ugaling dapat nating taglayin. Responsibilidad, bayaran ang utang sa tamang oras. Ang utang ay hindi kaaway. Isa itong kasangkapan kung marunong tayong humawak. Pero kapag inabuso, kapag naging ugali, nagiging lason ito na unti-unting sumisira sa ating kabuhayan, relasyon, business o kinabukasan. Hindi natin ito ginagawa para manisi. Ginagawa natin ito para mamula. Dahil ang unang hakbang sa pag-angat ay ang pagtanggap ng katotohanan. Kailangan na nating putulin ang siklo ng utang na walang plano, ang konsumo na hindi kailangan at ang pride na nagpapalubog sa atin sa utang. Magsimula tayo sa sarili nating tahanan. Turuan ang mga anak kung paano humawak ng pera, matutong mag-ipon, gumamit ng budget at higit sa lahat, matuto magtiwala sa sariling kakayahan, hindi sa utang. Kung gusto mo matuto pa kung paano maging mas responsible sa pananalapi, panoorin mo ang iba't iba pa naming videos dito sa MoneyWise Pinoy. Dito sama-sama tayo matuto kung paano kumita, mag-ipon at magpalago ng pera sa paraang praktikal at makapinoy. Dahil ang tunay na wise, hindi lang marunong magtrabaho, kundi marunong magdesisyon sa pera. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, maging matalino sa pera, maging MoneyWise Pinoy.